So, sabi ng isa, that was really unfair. Imagine your husband or father-in-law is enjoying their meal and you wait until it's done and cleaning it after. My goodness, they treat you as a maid. Oh my gosh, ang intense ng comment ni Madam. Why are you here? Aren't you playing there? Huh? Hoy, you go there. Huh? Ano ka? Dalbat? Dalbat, rotli. Dalbat, Binda bataka nusa. rotli, and binda bataka nusa. So for our food for today guys, we have itong lady finger na may kasamang potato. Meron tayong kanin dito, and ito naman yung dal. Abi, feed na COVID naman patani kini. Good morning guys! So magandang umaga sa inyong lahat. Umpisahan natin yung araw natin sa pag-inom ng kape at saka pagkain ito. Ito yung paborito kong tinapay dito sa India. Ayan no, cheese flavor. And busy ako ngayon guys sa pag-a-answer ng mga inquiries. Ayan no. So ako yung nakatoka sa pag-a-answer ngayon since si Milan is natutulog pa. Napuyat siya sa pagbabasa and pag-aaral. Tapos si Ivan, papunta na ngayon sa temple. So, napakain ko na siya. At saka ko na siya napaligo. Tapos, pupunta na sila ngayon sa temple ng biyanan ko. And then, pagkagaling nila sa temple, papatulugin ko na. So, let's take this opportunity na magkape and mag-answer ng counting inquiries. Tapos, guys, meron kami pupuntahan ni Milan ngayon. Pupunta kami sa bangko. Asikasuhin na namin yung requirements for the visa ni na Mommy, Papa, and Jano. So, kailangan daw yata ng at least 6 months na bank statement to show your proof of financial capacity, ganun. So, first time din kasi nilang lalabas ng bansa. So, wala pang tatak yung mga passport nila. So, I think mas marami akong kailangang documents na ipakita and mga letter of invitations gagawin ko na rin. So, tutuloy-tuloy na yung pag-aasikaso kasi malapit na rin kaming umuwi, guys. Wala nang isang buwan, uuwi na kami ng Pilipinas. So, kita-kita tayo doon. And, sa mga nagtatanong, una po kaming uuwi ni na Milan, tapos susunod ang mga biyanan ko. Kasi, meron pa akong mga kailangang asikasuhin sa Pilipinas, and hindi pwedeng magtagal yung mga biyanan ko ng ganun katagal kasi mango season, nagtatanim sila ng mga banana, papaya, tapos yung papaya namin, guys, medyo nasira pa. So, nagkaroon ng peste-peste. Hindi lang kami, buong village namin dito na bigyan ng peste yung mga papaya. So, meron silang ginagawa mga treatment doon para masalba. So, inom muna ako dito. Kwentuhan ko pa kayo later. Hi guys! So, nagtatrabaho ako ngayon and inaasikaso ko yung mga bookings sa resort. And habang nag-aasikaso ako ng mga bookings, nagtitingin-tingin din ako ng mga comments. And meron ako nakabasa na nakapukaw ng attention ko. So, sabi ng isa, that was really unfair. Imagine your husband or father-in-law is enjoying their meal and you wait until it's done and cleaning it after. My goodness, they treat you as a maid. Oh my gosh, ang intense ng comment ni Madam. So, dun kasi sa comment ko, dun kasi sa video ko guys, nakikita nila, nasabi ko, nabanggit ko na ako nga yung nag-aasikaso ng pagkain dito bago nga sila umupo. So, dun sa video kasi guys, nakikita nila na ako yung nagpe-prepare ng mga plato, tapos yung bawat ulam namin nilalagay ko sa may mismong plato nila, tapos uupo na lang sila. Kasi guys, ako hindi ko naman tinatanggi na nasa village nga kami, and sa family namin, meron pa rin talagang ganong kasanayan. So, bale kami ni na Mami, ni na Jano, una kaming pupunta dito sa may kitchen, i-ready namin lahat ng mga plato, yung mga buttermilk, ilalagay namin lahat ng mga niluto ng cook namin dito sa may table. Tapos ako, ang ginagawa ko, isa-isa ko nang nilalagay dito sa may plato nila. Kasi, sobrang liit ng dining table namin, and ayoko na maraming ang laman ba. So, ang nangyari, nakita yata niya na nilalagay ko lahat, nabanggit ko nga. And sabi niya nga, ginagawa nga daw akong maid dito kasi hihintayin ko pa nga daw matapos sila, tapos maghugas pa ako ng plato. So guys, sige, explain ko sa inyo. Kayo ba guys, feeling nyo ginagawa ba kayong maid dito? Kung ang trabaho nyo lang
ay isang beses na paghuhugas ng plato tuwing afternoon. Kasi tuwing morning at saka evening, pumupunta si Sonal Masi dito para magwalis, maglampaso, magpunas-punas, maghugas ng plato. So, yun yung trabaho ni Sonal Masi. So, pagkagising ko, nandyan na si Sonal Masi, naglalampaso na, naglilinis na ng bahay. Tapos, ako, diretso pag-aalaga na lang kay Ivan, tsaka trabaho. Kasi alam niyo naman, considered na working woman ako kasi nga yung business namin, ako yung nag-handle. Hands-on na hands-on talaga ako. Tapos, nandito pa ako sa mundo ng content creation. So, talagang everyday very busy ako. So, pagkatapos noon, tuwing lunchtime, pumupunta si Masi dito para magluto ng pagkain, yung cook namin. So, lunch at saka evening, siya na yung nagluluto, hindi na ako nagluluto dito. Tapos ako, whole day lang ako nakatutok sa anak ko, whole day lang ako nagtatrabaho sa resort and gumagawa ng mga content. So, ganun lang yung buhay ko dito guys. And isang beses lang ako magtatrabaho. And yun lang yung paghuhugas ng plato tuwing afternoon. Ako lang yung tuwing lunch, bilang ano na rin, para sabihin nila hindi ako prinsesa. Actually guys, prinsesa ako dito. Kung sa totoo lang, prinsesa ako dito, hindi nila ako inuobliga. Kasi, kakain lang ako, hindi ko na kailangan pa magluto, hindi ko na kailangan pa maglinis. Focus lang ako sa anak ko. And kapag marami nga akong ginagawa sa business, yung biyanan ko yung nag-aalaga kay Ivan. So, ayun. Kayo ba, para sa inyo ba, ginagawang katulong yun? Kasi, tapos tuwing afternoon, marami akong free time, hinahandle ko pa rin yung business. Tapos nakakaalis pa ako guys. Nakakapag-shoot pa ako ng video papunta sa ibang lugar, nakakapag-ehersisyo pa ako. Tapos by evening kakain na lang. And yung mga hinugasan na pinagkainan namin ng evening, hindi ko na kailangan hugasan kasi si Sonal Masi yung maghuhugas kinabukasan. Prinsesa, buhay prinsesa actually. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung parang ginagawa daw akong katulong dito or kinakawawa daw ako. No, hindi po. Hindi totoo yun. Parang nga akong prinsesa dito guys. And mas pagod pa nga ako sa Pilipinas kasi yung asawa ko nga hindi kayo makain ng Filipino food. So ako yung nagluluto ng pagkain niya. Tapos sa pag-aalaga kay Ivan, syempre ako lang din. Yung parents ko syempre busy, tsaka yung mga kapatid ko nag-aaral. So to be honest, mas pagod pa ako sa Pilipinas kasi dito hindi ako nagluluto ng pagkain. Pagbalik namin sa Philippines, kailangan ko magluto ng pagkain. So, yun lang po guys. And, para sa akin, ganun na ba tayo ka-modern? Yung hindi na natin gusto na parang tayo yung nagsisilbi sa asawa natin or sa mga binan natin. Kasi para sa akin, wala lang yun. Bakit nila tinetake as kinakawawa yung ganung part? 'Di ba? Kasi para sa akin, ano lang yun, it's normal, traditional. Ayaw mo bang pagsilbihan yung asawa mo? Talagang napaka-independent woman na ba natin and napakataas na ba ng ego natin na ayaw na natin pagsilbihan dahil nag-earn na rin tayo ng money katulad nila? Para sa akin, hindi. Point of view ko lang naman. So, ayun. And nandito ang anak ko, napadpad na dito. Why are you here? Why are you here? Aren't you playing there? Huh? Hoy! You go there. Huh? Ano ka? Huwag ka papasok dyan. Anak ko naman. Chal. Tignan nyo naman ng anak ko, oh. Sige, saan ka na nagpunta? Hindi nila alam na nandito ka na nakarating ka na dito. So, nandito kasi ako ngayon. Nagtatrabaho ako, guys. Ayan, oh. Ayan sila. Merong bisita doon sa harap. So, nilalaro siya. Pero hindi siguro na nila napansin na nakapunta na dito. And kampante sila na nandito naman ako. Ivan! Where's Ivan? Ivan kay siya? Ivan, mamam kivi rita ka? Ano, mamam? Aba. Jib kay siya, jib. Bar jib kar. Jib. Ivan, close open kar da beta. Close open kar da. Ivan. Kasi kivi rita ka? Ano, kasi? Very good, anak. Chalo. Fan kay siya. Very good. So, nandito na yung nagluluto ng pagkain namin dito sa bahay, guys. Ayan, oh. So, nire-ready na niya yung pagkain. So, nandito lang ako nagtatrabaho and tinatanong niya ako kung ano daw yung kakainin namin.
So, ang sabi ko, gusto ko ng rotli and sak. Tara, let's go. Let's go. Anak ko naman. Tara, let's go. Ay, iwanan mo yan. Ay, anak ko naman. Oh. Masi, kevinite, sukha banana nuche? दाल भात Dalbat, रोटली dalbat, बटाकाનું શાક rotli, and binda bataka no sak. So, for our food for today, guys, we have itong lady finger na may kasamang potato. Meron tayong kanin dito, and ito naman yung dal. So, ayan siya. And meron tayong guest sa loob. Guys, so tapos na yung pagkain natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung niluto ni Masi. And then, mag-aano na tayo. Magpre-prepare na tayo ng pagkain natin. I-ready na natin lahat ng mga plato para makaupo na tayo and makakain na ng sabay-sabay. So, dito ako nabash sa pag-prepare ko ng ganito. So, ang usually kasing ginagawa ko, guys, dahil nga maliit lang itong itong dining area namin, and 6 kaming nakain. Kaya nilalagay na namin by plate lahat ng mga items. So, ang una kong ginagawa is naglalagay ako nitong mga plato. So, sineset up ko tong plato, guys, para makita nyo kung ano ba yung trabaho ng isang Indian, ng isang daughter-in-law ng mga Indiano. Ayan, magsaset up ako ng plato. Tapos, lalagay natin isa-isa. So, ang ulam natin for today is binda bataka or lady finger na may kasamang patatas. Meron tayo ditong dal, yung sabaw na nilalagay sa may kanin. Tapos, meron tayong rotli. So, ito yung kanin natin. Lagay natin dito. And then, hindi tayo pwedeng walang chas or buttermilk. So, ito yung mga baso natin for the buttermilk. And then, kapag na-ready ko na lahat, dun ko lang sila tatawagin. Ano ba naman ang konting trabaho na to? Sasabihin, nagiging katulong ka daw. Ito lang naman yung tinatrabaho ko. Ewan ko ba sa mga tao? Lahat na lang napapansin. Ayan, kuha tayo ng kutsara. Yan, alam nyo ba, gustong-gusto kong kumain ng mangga. Pero ngayon kinokontrol ko kasi masyadong matamis, di ba? Yung nakakataba. Pero minsan hindi ko talaga napipigilan, nakakain pa rin ako. Kasi madalang lang yung mango season. So, ayan, ito yung buttermilk nila, guys. So, ilagay lang natin. 4 lang kami ditong umiinom ng buttermilk. Hindi umiinom si mommy ng buttermilk. Madalang lang kapag nasa restaurant. Pero usually, hindi siya nainom. So, lalagyan natin ito ng cumin seeds or jirumitu. And hindi rin nakain si mommy ngayon kasi nagkakaroon siya ng fasting. So, every day, once a day lang siyang nakain. So, ayan guys, i-ready ko na to, balitaan ko kayo later. Guys, bili tayo ng mga vegetables dito sa may Rajpipla kasi naubos na yung mga vegetables natin sa bahay. So, wala nang niluluto si Masi. So, ayan. Baba tayo. So, guys, bili tayo ng flour. Hara-hara, jo mane. Flour kar do, cabbage hot kar do, tomato, અને મરચા આટલું જોઈએ કેટલાનું આવે કેટલું આટલું કરું કે જ્યાદા કરું જ્યાદા કરો થોડું કેટલાનું આવે તોલવા તો હા વજન તો કરવા ના ના કિલો કિલો આપે 120 નો આપે 120 ઓ કઈ નહીં લવાદા ના જોયો 500 કર દો 500 આટલા જ કર દો 120 ના કિલો બહુ મોંઘું છે અને આ કાબેજ 40 ની કિલો 1 કિલો કર દો કિલો લઈ દે ને બે અને એટલે નાખ hara na હળા હળા So 40 dito sa isang kilo and sa cabbage daw 120 per kilo ay sa flour ara kapito ano tomato નામે કા કિલો કર દે
કેટલાનું છે ટોમેટો? હા, ભાવ કર દો. ભાવ આપો. ટોમેટો કેટલાનું આવે? 40 ના કિલો. 40 ના કિલો. કઈ નહીં. ચાલો 40 આપી દો. કિલો આપી દો. 50 ની છે ચાલશે? હા ચાલશે 50. 2 કિલો ટામેટા. અને ગ્રીન ચીલી આપી દો. મરચા કઈ છે? So, ayan guys, binili na natin lahat ng mga kailangan. Hara-haramay na. હારા કરજો બે. Anak, so boy, John, eh? લગા દબાયેલા ન પડે. લાવવાનું છે? લાવવાનું પડે. So, ayan guys, nabili tayo ng tomato, cauliflower, cabbage, and green chili. આદુ હું બાજુ Tignan natin kung niloloko tayo ni auntie dito. Ayan. લાય ટામેટા તારા. બીજું 50 આપ. હળી મિરચી દઉં? Green chili. Ah, 250 કર દો આદુ ચાલો 30 રૂપિયા. લાય ટામેટા કિલો કરો. 10 ના દાણા કર દો અને આદુ તો 10 ના દાણા. 10 ના દાણા 40. so meron silang ganitong sakbaji dito sa lugar namin guys. So kung ayaw mo pumunta sa mismong market, pwede ka na lang bumili dito. So nakita niya siguro na foreigner ako. Ewan ko lang kung binigyan niya ako ng mataas na presyo. Tignan natin. 1 કિલો? Ah, 1 kilo kardo. નામ થઈ ગયા. મરચી કેટલે કરું? Kailan, હું છે, hubaw. 30 રૂપિયાની 250 છે. 250 કાઢો. Ah, arisa kardo. આ કરું ને? Curry, હું જોવે. આ પેલા નહીં જોઈતે. મોડા છે લાગ. આ કરદો ને પેલા. મોડા લાગશે. તીખા બહુ નહીં લાગે. કઈ નહીં મોર આપજો. તમારું કરો ને. બસ એટલે બધા નહીં જોઈતા માસે. અઢીસો કેટલા ને? કરું ને? હા, અઢીસો કરદો. ના, મને એવું લાગે છે એટલે બધા છે. એ મોડા છે નહીં તીખા. હજુ ઓછું કરો ભાઈ. બસ થઈ જશે આવે. બસ કર દો. કોતું બગાડશે. તમને કેટલા કરો? તીખા વાળા. Chalo, ayan guys, we already bought the green chili, the cabbage, the cauliflower. આવી Ah, બીજ ને કોબીજ તમને 50 ની કીધી ને? ah, આ 50 ની કોબીજ. બરાબર કરજો. બરાબર. Ah. Jo, કેમ છો? Hi, so they're watching our vlog. What is your name? Vrishali. And you? Nice to meet you. Kela? 210 210. બરાબર છે માસી? બસ તા. ચાલો, મેં આપી દઈશ.